Ayun, good day everyone. Ako si Kyle Andre Lim at ang gagawin ko sa video na ito ay ipapakita ang measures of central tendency and frequency distribution. Ayun, punta na agad tayo dito sa IDEL at sisimulan ko na sa paglalagay ng import. So, ang uunahin muna is yung import pandas as PD. And then ang sunod is import ng fee as NP. Tapos ang sunod is, ang ilalagay kong sunod na import ay para dun sa pagsosolve ng mean median mode mamaya. So, ito yon statistics. Yan. As ST. And then, yung isa pa, itong i-import ko, matplotlib.py plot as PLT. Para naman to dun sa pagpa-plot ng ano din sa graph din. Ayun din yung purpose nun. Check lang natin kung nagre-record na. Ayun, okay na. And then, tingnan na natin yung data. Copy paste na lang natin. Ayan. Copy. Copy. Tapos, paste lang natin dito. Tapos, sabi kasi, i-print daw. Ayan o. Print the ungroup data. So, ito yung ungroup data. Gagawin natin. Napalitan na natin siyang X. And then, print X. Natin na space yan. Yan. So, ito yung number 1. Yan. Palit na agad. Tapos, ang sabi dito is mag-generate naman daw ng frequency table for the ungrouped data showing the class interval, frequency, class marks, lesser than cumulative frequency, lower boundary, and upper boundary. So, ang una muna natin gagawin is aalamin yung total number of elements para dito sa class interval. Ayan yung pinakauna. So, ang una muna natin ilalagay, lagyan na lang natin ng hashtag para hindi natin makalimutan kung ano yung purpose niya. Ayan, total number of elements. So, then, n is equals to len, ayan, and then x para dito sa data, yung ungroup data nga, di ba? Ayan, lagay na natin yung space dyan. Tapos, diretso na kagad tayo dito sa class interval. So, class interval. So, para naman makuha to, tatawag lang tayo ng letter. N na lang. Then, int, int lang, int. And then, parenthesis, 1 plus 3.3. And then, asterisk, np, which is yung num.log 10, then, parenthesis, malaking n para dito sa number of elements. And then, isa pa para masarado yung parenthesis. Then, print lang natin yung n. Yan. So, tapos na yung class interval. Ang sunod naman, yung susunod na natin is yung range. Para malaman natin yung class size / class width. Yan. So, range. Siguro letter R na lang din. And then, equals to maximum. Tawagin natin yung ungroup data minus minimum tapos x. And then, print lang din yung R. Hindi ko pala na-print kanina yung class interval. Pero ayan yung class interval 7. And then yung range niya 39 lahat. Ayan. So, ang sunod naman is yung class size / class width para malaman natin yung
creation of bins for class interval na makakapag ano sa atin ng frequency. Ayun. Kasi sunod ng class interval frequency, pero hindi natin mahahanap yung frequency kapag hindi natin nagawa itong dalawa. Ayan. Class size slash class width. And ano na natin ditong letter is J was in and parenthesis R, which is range slash n, which is yung class interval. Tapos tawagin lang natin si A. Ito lang natin na 5. Tama naman. Then yun na nga yung sunod, creation of beams for class interval. Yan. So ang beams is equals to np.arrange parenthesis mean is dalawang parenthesis yung unhelp data, tapos max naman tawagin ulit, tapos plus k, which is yung plus size kanina, tapos isa pang k, tapos parenthesis. Ayan, ganyan. Then tatawag din tayo ng labels equals na naman to yung bracket na bracket, and then parenthesis beams, and then bracket ulit, sunod na is I, and then with beams bracket I ulit, so yung nasa loob, and then plus 1, then parenthesis for I in range, then parenthesis length, tapos beams minus 1 parenthesis, tapos close natin yung bracket. Ayan. So ayun na nga, kasunod ng class interval is yung frequency. Para matawag natin yung frequency, gagawin natin freq. Yan. With, tapos underscore, then equals np that histogram. Tama ba spelling na histogram? Yan, tama. And then x, which is yung data nga ulit. Then beams equals beams. Yan. Sunod, plus marks. Plus, ito na yung plus mark. Yan. Siguro ang initial na lang din, cn. Then, equals, bracket, parenthesis, interval, sa loob ng bracket din, 0, plus, interval. Tapos, bracket ulit, 1. Ay, hindi ganyan. Hindi siya curly. Yan. Hindi siya curly. And then, close natin pala yung bracket lang. Yan. Divide natin by 2 for interval. Mean labels. Tapos, close natin yung bracket. Yan. Tapos, ang sabi dito, lesser than cumulative frequency. Ayun yung sunod natin. Tawagin natin siya. Lesser than cumulative
frequency. Yan. So, yung lesser than frequency. Yan. Yan yung initial niya para matawag sa NP dot cumulative sum, then parenthesis frequency. Yan. Yung freak lang. And then, ang sunod sa kanya ay yung lower boundary naman. Lower boundary. Ito na lang din yung initial niya, LB equals wala, bracket, interval, tapos bracket ulit para 0 for interval in labels. Tapos sa sunod, upper boundary naman. Pag may lower, upper. Upper boundary. So, similar lang siya. Ang pinagkaiba lang. Siyempre, yung initial niya. Tapos, imbis na 0 siya ay 1. Ito na natin. Yan. Tapos, para naman pag-print yung table, tatawagin na natin sila lahat. So, na yung create. So, df equals to td dot data frame. Then, mga parentheses. Then, out lang, tawag na natin plus interval. Out, ay, double pala. Yan. No. Na F, tapos, ay, tama ba? Ay, nasa labas pala. Interval 0, and then dalawang ganyan minus minus tapos susunod niya yes 1 tapos dalawa yan tapos 4 interval labels tapos bla split. Lalagay naman natin dito is dalawang quotation marks, double quotation marks pala. So, dalawang double quotation marks. Frequency. Then, dalawang tuldok. Tatawagin na natin yung set niya. Yan. Then, dalawa. CF is yung cumulative frequency, less than cumulative frequency. Yan. Tapos yung plus marks naman. Plus marks. Then, yan. CM. Wait. Tapos, lower boundary. Then, ang todo, LB, ulit, upper
boundary, outer boundary. Then, some, hindi pala to, dalawang parenthesis. Curly braces pala to. Yan. Curly braces. Curly braces. Then, parenthesis. Yan. And then, ipiprint natin yung yan. Yan. Move lang natin. Ay. Ay. Missing parenthesis. Did you mean print? Ay, yung nga pala nakalimutan ko. Yung panglagyan na parenthesis. Yan. Yan. Wala pa yung literal. Mali tayo na spelling bossing. Saan yan? LB. Mali pala tayo. So, tamahin na lang natin. Interval. F5. Okay. Ah. So, ang sunod naman natin is print the mean, median, and mode of the ungrouped data. So, ito lang. Natin. Mean, median, median, mode. So, mean equals to SD dot mean. Then, tatawagin yung ungrouped data. Yan. Median equals SD median. Dot ulit. Oh. Then, para naman sa mode. So, ganyan din. SD mode tapos X. Then, ipipalit lang silang lahat. Parehas lang din naman. F, dalawang double quotation, the mean is mean, the na, quotation mark pala. So, and then, ganun lang din sa median sa mode. Ito na lang natin. Dito. Median. Yan. Median. So, isa naman. Yan. The mean is 81. Tama naman yan. And then, ang sunod naman is plot the frequency polygon, histogram, and O-give for the given data. Yan. So, gagawin naman natin is frequency polygon. Yung palang muna unahin. Frequency polygon. So, PLT dot plot. So, plot. Then, CM with frequency. Yan. Plus marks. And then, frequency. PLT dot X later. Parenthesis. Dalawang double quotation mark plus mark. And then PLT dot white label. Tawagin naman natin dito is yan.
Sunod. Ay, hindi nga sasama. Sunod, PLT dot IL. Then, dito naman is frequency polygon. Nakalagay ko na sasama yun. Yung parenthesis. PLT dot trigger na PLT dot show. Yeah. Ayan yung frequency polygon figure. Tapos ang sunod dito ay sabi dito ay histogram naman. Ayan. So, histogram. Ay, histogram. PLT dot hist. Then, x with beans equals beans. Then, and then, wala naman siyang pinagkaiba dito sa frequency polygon. Iba lang yung sa una. Ayan. Dito, imbis na mark, interval naman. Intervals. Then, since histogram nga, pagpalitan natin dito. Histogram. Ay, histogram. Yan. Polygon. Tapos, ito naman yung histogram. Yan. Then, ang last is okay. Lang din. Similar lang din siya. So, similar siya kay frequency polygon. Tingnan natin. Pagkakot yung hinahanap saka less with automatic frequency. Then obviously, upper boundaries yung hinahanap. Boundaries. Cumulative. Frequency. Then lesser cumulative frequency. Title. Lesser cumulative frequency. Dali pala. Frequency. Okay. Yeah. So, frequency polygon, ito yung histogram, then ito naman yung coding. Try natin ayusin itong yun na andito sa class interval. Parang magulo yung dapat hindi ganito yung nalabas Try natin ayusin. So, dito class interval, dapat to early. Tapos, dito sa dulo, early. Natin i-troubleshoot na ito din dapat early. Tapos, dito early. Okay. Tingnan natin kung may mali pa. Interval. Sige, tingnan siguro. Tingnan natin. Bago. Ayan. Okay na siya. Nabas na yung 61, 66 na tamang class interval.
So, ayun lang. Napagana natin yung tatlong ah, figures. Print natin yung mean, median, mode nandito sa baba. And then, generate natin yung frequency table na pinapakita tong mga to. Ayun lang. Thank you.